Hi guys, good evening po. Welcome to my YouTube channel, Kuya Mon Gitara Vlog. Meron lang po akong itatakil sa inyo ngayon. Kaya po nagkakape po ako. Gagaling ko lang pong maghatid ng anak ko sa Barreto may natira kanina kasi nakakape muna po ako para hindi ako naantok pag nagdadrive ako may natira pa kaya sabi ko, ubusin ko lang. Nagmamadali siya kanina kasi konti na lang ang minuto ng ano niya, naghahabol kami. Ito, kaya nga yun ang naging dahilan ng ikukwento ko sa inyo. Di nung paalis na po kami, no, maikwento ko lang po sa inyo, tsaka gusto ko rin po magpayo sa mga nagdadrive. Ganito po ang nangyari. Sabi ng anak ko, Papa, pwede ba bilisan mo ng konti ang takbo natin ngayon kasi medyo malilate na ako. Kaya hanggat maaari sana, kung kayo may pupuntahan kayo, magpataan kayo ng oras, huwag yung nagmamadali kayo lalo na may sasakyan. Kasi kukwento ko sa inyo dahilan na tingnan nyo kanina, buti na lang po ako natural na lagi po ako mabagal magpatakbo kahit na sinabi niya bilisan ko, standard pa rin ang ginawa ko, hindi ko binilisan, yung alalay lang. Kasi po pagdating ko ng parting Santa Monica, bago dumating ako di ba Santa Monica, tapos dadaan ka ng Baloy, mauna pala yung Baloy, but hindi nila maintindihan yung mga doon na po sa Santa Monica na dinadaanan ko papuntang Olongo po bago dumating ng Barreto. Kaya importante pong mabagal lang ang andar nyo mga guys kasi makikita nyo malinaw, wala namang naka right of way kayo, di ba, daan-dahan lang ang takbo mo. May mga driver kasi minsan na bigla nilang isisingitan sa sasakyan nila, nasa kalahati pala sila ng daan, kaya akala mo wala, yung pala nakapanabilan sa kalahati, tapos biglang isisingit pag nakitang akala nila malayo ka pa. Sabagay, naiintindihan ko yung ganun, baka hindi niya napansin na parating ako. Buti na lang po, kaya sabi ko mas maganda yung mabagal ang andar nyo. Naipreno ko pong bigla kasi kung matulin ako baka hindi kayanin ng preno, abutin ko siya. Ganun na nangyari, bigla akong pumpreno, ang gulat ng anak ko. Sabi ko, yaman na anak, ganun talaga, kailangan nakahanda ang kamay mo sa preno. Tsaka ang importante po lahat, bago kayo lalakad, pag mag-drive kayo, unang-una mananalangin muna kayo na ingatan kayo ng Diyos. Tsaka syempre, bukod sa mananalangin kayo, dodoblihin nyo yung ingat sa pagmamaneho. Huwag po tayo masyadong kaskasero. Hanggat maaari, mabagal lang ang takbo natin para pag mga ganung pagkakataon, kakagat ang preno. Kasi kung matulin ako nun, alam ko aabutin ko siya, yung tricycle na yun Kasi nasa right of way po ako doon sa may kanto ng Santa Monica. Bigla niya pong ipinasok yung ano niya, yung kitang-kita ko naman wala namang paparating, kaya diretso lang ako, mabagal lang naman ako. Abay, nung palagpas na ako ng kanto bigla niya isinigit ang ano niya, konting-konti na lang aabutin ko siya, buti na lang medyo mabagal ang takbo ko. Nakaya pa ng pagpreno ko sa paa, sabay sinamahan ko ng preno sa kamay, kaya humintong bigla ang tricycle, kundi hagip ko siya. Ganun po. Kaya hanggat maaari, mas maganda yung may pataan kayo sa oras para mabagal lang ang takbo nyo. Huwag masyadong mabilis kasi may mga pangyayaring ganun Siyempre po, kaya number 1 nga, manalangin muna tayo, iingatan tayo ng Ama, tapos pangalawa, mag-iingat din tayo. Kasi basta mag-ingat tayo, para tapos yung ibang parte bahala na ang Diyos. Kasi yung ibang parte hindi na natin kaya yung kahit mag-ingat tayo Diyos na ang mag-iingat sa atin sa ganung bagay. Kasi may mga pangyayari na kahit anong ingat natin, kagaya ng mga ganun, yung mga driver na ganun na parating ako, right of way ako, di sana hinayaan niya muna ako makalagpas. Siguro nakita niya mabagal lang ang andar ko, sinubukan niya kung makakasingit siya, bigla niyang idinut-dut yung tricycle niya. Buti na lang mabagal ako, sabay preno sa paa, sabay preno sa kamay, yun, napahinto akong bigla. Ganun po. Tapos minsan nangyayari din po yung sa mga, halimbawa natapat kayo ng mga school zone, yung mga dinadaanan ng estudyante, ugaliin nyo na po yung, kahit na walang nagsesenya sa inyo, ugaliin nyo na po yung huminto kayo. Mas maganda, wag na lang kayo yung mag-slow down, huminto na lang kayo. Kasi minsan may pangyayaring ganun slow down lang ang takbo ko pero diretso andar ko. Meron palang minsan nakatawid na, nasa kalahati ng highway. Kumbaga kaya akala mo, kasi nasa kalahati siya, nakatago Yung pala may planong dumiretso pa yon. Siyempre hindi mo siya nakikita, nakahinto lang siya Tapos kung kailan parating ka sa kadidiretso, baka mahagip mo siya. Kaya mas maganda kung nakahinto ka na, kung sakaling didiretso siya, hindi mo siya mahagip, di ba? May mga ganun, yung kalahati muna tatawirin, tapos hihinto muna sa kalahati, tatabi muna doon sa gitna, tapos tatawirin ng kalahati. Kaya akala mo wala dahil nandun pala siya sa kalahati, nakatago, hindi mo siya makikita Tapos bigla palang tatawid. Kaya pinakamaganda, huminto ka na lang para pag biglang nagbago isip niya na tumawid. Kasi minsan ganun hihinto sila, yung pala biglang tatawid. Pupunta muna sila sa kalahati ng daan. Yung sa pedestrian lane, kalahati muna tatawirin nila, tapos yung kalahati
mag-iisip sila kung ididiretso nila. Kaya pinaka the best way talaga, huminto ka na lang. Hindi na yung, di ba nakalagay doon, slow down lang. Kaya ang ginagawa ko madalas slow down lang eh. Pero diretso pa rin ang andar ng tricycle ko. Pero mas the best pala, huminto ka na lang. Pagka mga ganong school zone na merong ano na yung tawiran, yung guhit-guhit na ganon, huminto ka na lang, huwag ka na mag-slow down. Kasi merong mga ganon nga, nakatago, kalahati lang ang tinawid, yung pala, tatawid pa rin sa kalahati, didiretso niya pala. Kaya akala mo wala malinis eh. Umaandar ka, bigla, nakatago pala. Nakatabi pala doon sa traffic enforcer. Tapos biglang, kita mo wala biglang walang tao, biglang may gaganon, no? Ang kagandahan ng naka-slow down ko lang, may pepreno mo. Pero siyempre kakabahan ka pa rin. Kaya ang pinakamaganda talaga, ugaliin nyo na lang huminto pagka nasa yung tawiran ng ano ng mga sa school, di ba nakalagay doon karamihan slow down, school zone. Ganun lang ang nakalagay. Huwag ka na mag-slow down, totally huminto ka na lang. Pero pag talagang nakita mong pre na pre, hindi umantar ka na. Pero pinaka the best talagang way, hintuan mo na lang. May mga ganung ano, mabubulaga ka eh. Akala mo wala, nandun pala sa kalahati, nakatago. Akala mo wala eh. Tapos biglang pag malapit ka na, umandar ka na, biglang lalakad na gano'n, no. Delikado, di ba? Estudyante pa naman, mahagip mo. Pinaka the best way talaga, hintuan mo na lang, ubusin mo na lang sila. Pag ubos na sila, saka ka lumakad. Sige mga guys, naikwento lang naman sa inyo yung mga na-encounter ko, lalo na pag sa gabi, di ba? Medyo maraming mga magmaneho eh, yung pabigla-biglang ganun. Kaya kailangan talaga yung panalangin sa Diyos, tsaka yung doble ingat natin eh. Kung tayo 50% lang ang ingat, gawin natin 150% na ingat. Tapos mananalangin muna tayo bago tayo alis. Sige po mga guys, kaya po ng dati Kuya Raymond Vlog, keep safe, keep healthy, always trust God. Maraming salamat po sa Diyos. Bye bye po, thank you po for watching.